Okay, good day mga ka-airsoft, good day mga ka-bigman. Big man, rolling tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Okay mga ka-airsoft, today is our episode 12 of No Face Reveal vlog, no? Mga ka-airsoft, I am requesting rin, no? Comment down below if you have a special topic na gusto nyong talakayin natin dito sa atin sa Big Man, no. Kung merong topic kayo na gustong na matalakay, gustong malaman, gustong malinawan, ibato niyo sa amin dito sa Big Man. Tatalakayin natin 'yan para mas lalong malinawan ang paglalaro ninyo ng airsoft, okay? Ngayon mga airsoft, ito ang topic natin ngayon, ito. Bali, focus muna tayo sa M4 kasi nung mga nakaraan, puro tayo rifle, no? Merong nagtatanong kasi sa atin, ano at paano alisin yung BB jam, no? Saan ba bumabara yon? Number one, saan ba bumabara yung BB jam? Ano ba yung dahilan ng pagkabara ng BB jam? Okay? Ayan, tatalakayin natin ngayon yan para sa mga future, just in case na ma-experience ninyo, maaayos ninyo. Kahit kayo lang, kaya nyong ayusin. Okay? First and foremost, syempre, nangyayari yung BB jam, madalas nangyayari sa isang rifle. Okay? Sa isang rifle. Syempre, pag nangyari yung BB jam, kailangan meron kayong pang-alis ng jam, no? Which is, kung tawagin yun yung cleaning rod, no? Jam rod or cleaning rod kung tawagin. Papakita ko sa inyo, ganito yung itsura nun. Ito yung kung tawagin jam rod or what do we call the cleaning rod. Yan, ganito yan. Depende sa kung ano ang haba ng iyong unit. Katulad nito, si QB to, pwede tayong gumamit ng maiksi lang. Hahanap lang ako ng maiksing jam rod, no? Ayan to. Pwede tayong gumamit ng maiksi lang. Ayan, makikita nyo. Pansinin ninyo yung dulo niya. Okay? Para siyang nakatapyas. 'Di ba? Naka-design talaga siya mga ka-airsoft. Naka-design talaga yan. Okay? Ayan. Naka-design talaga yan para magtulak ng BBs. No? Ayan. Ayan. Parang ang mangyayari dyan, kung nandito sa tube yan, ito papakita ko sa inyo lalagyan natin. Halimbawa, for example, no, halimbawa ito yung inner barrel ng unit ninyo. Okay? Lagyan natin ng balen. Eksakto yan. Halimbawa, bumara siya, di ba? Bumara, ayaw lumabas. So, ayaw rin lumabas ng mga BBs. Hindi makakalabas yung mga BBs ninyo. Doon, papasok yung jam rod. Ito. Yan, ganyan, no? Naka-design talaga yan para maitulak niya yung BBs. Ayan, mapansin nyo, nakatapyas yan. Ang mangyayari dyan, yan, tutusukin ninyo dito. Okay, then, itutulak ninyo. Ayan, dire-diretso. Then, ayan, lalabas. Ayun, ayan, nakita nyo, di ba? Lumabas siya rito. Ayan. Yan yung silbi ng tinatawag na jam rod. Okay, ayan, naalis yung BBs, di ba? Yan. Meron pagkakataon na maaalis yung BBs. Oh, by the way, mga ka-airsoft, this is a half-up rubber, no? This is a half-up rubber and this is a inner barrel. Okay? Meron mga cases na maaalis yung BBs. Paano naman doon sa mga cases na hindi maaalis, hindi niya maitutulak, 'di ba? Doon papasok mga ka-airsoft Lucas Tools. Alin. Doon papasok mga ka-airsoft yung pagdi-dismantle ninyo ng unit ninyo. Okay? Kailangan ninyo i-dismantle yung isang buo na. Kailangan ninyo yung lalabak. Kailangan ninyong i-dismantle yung unit ninyo. Okay? So, paano ba madi-dismantle yung unit sa pagkakataon na nagbara yung inner barrel ninyo at hindi ninyo maalis? Ayan. Dito na papasok yung pagdi-dismantle. Itong dalawa na to, 1 and 2, 1 and 2, yan kailangan ninyong luwagan yan. Okay, kailangan ninyong luwagan yan para totally maalis ninyo to. Okay? Kukuha tayo ng Allen wrench na sa tingin natin eksakto para doon. Ayun. Okay, aalisin natin.
Siguraduhin nyo lang mga ka-airsoft na yung aalisin ninyong tornilyo is hindi ninyo mawawaglit, okay? Kasi unang-una, mahirap maghanap ng ganitong tornilyo kung sakaling mawaglit ninyo. Ilagay natin siya dito. Okay, yan. Ito pala meron pala tayo nito na mas maganda to. Ano? Laki. Ayan o. Tabi ninyo yung tornilyo ninyo ha. Kasi pag nawaglit yan, sabi ko sa inyo, mahirapan na kayo. Okay? Ngayon to, alisin din natin. Okay. Okay, ayan. Ayan. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano rin yung tamang pagbabalik mga ka-airsoft. Okay? Ayan. Ngayon, kailangan ninyo ng something na pwede ninyong pukpukin na push rod tulad nito. Okay? Then, kailangan ninyo ng something na parang pwede ninyong ipamukpok tulad nito. Ako, mas pipiliin ko yung kahoy, no? Wood. Wag yung metal kasi itong kahoy at least resistant siya doon sa force na binibigay nyo. Pag kasi ang ginagamit nyo martilyo dito sa ating barrel is metal, ang problema, masyadong malakas yung impact ng metal. So, possible masira yung unit. Okay? Ayan. Tulad nito, tutusukin nyo lang to. Yun. Lalabas na siya doon sa kabilang part. As well as this. Yan. Okay. Yan. Mapapansin din nyo, umangat na siya rito mga airsoft. Ayan. To. Yan. Yan. Yung mga tornilyo screw na yan. Ayan. Maalis nyo na siya. Okay? Sabi ko nga sa inyo, wag ninyong hayaan mawaglit to kasi wala kayong mabibili basta-basta niyan kung sakasakaling mawawaglit nyo. Then, ito na. Hahatakin nyo lang ito mga airsoft. Push. That's it. Diba? Ayan, makikita nyo. Ayan. Ito ang example ng isang unit na hindi na i-rest. Okay? Mapapansin nyo, ito yung piston yan. Dapat yan, nandito yan. Dapat yan, hindi nyo makikita. Kung mapapansin niyo yung spring niya, ayan o. Lapit natin. Ito. Itong piston, ayan o. Ayan, kita? Both camera. Itong piston, ayan, dapat yan, nandito yan. Pero ang nangyari, nandito. So, ito yung battery, ay itong spring niya, kita nyo, nakapiga. Ito yung example ng unit na hindi na i-rest, masama ito. Kailangan ito ma-i-rest. I-rest muna natin mga airsoft, okay? Talagyan natin ng battery para ma-i-rest natin. Kasi hindi natin siya ma-i-rest pag hindi natin nilagyan ng battery. Okay, ngayon. Yun. Ayun. Ayan. O, yun. Mga airsoft, tignan nyo. Ito yung itsura ng piston na naka-rest. Ito. Kita ba? Both camera. Ayan. Ayan ha. Tignan nyo, pag nag-fire tayo, pag nag-fire tayo, every time na matatapos tayo mag-fire, tignan nyo, yung piston nyo, nandyan, naka-lean backward, so nakapiga yung spring. Nakapiga yung spring, di ba? Okay lang yan kung naglalaro ka, pero kung itatabi mo na, hindi dapat ganyan. Actually, ang pinaka-safe dyan is i-rest mo. Ngayon, paano ba yung binibilin ko sa pagre-rest? Ilalagay mo sa rapid fire, then ipe-press mo ng 1 seconds. Kulang, dali. Okay, ayan ha. Kita nyo, nakapiga siya, di ba mga airsoft? Yan, i-rest natin ngayon. Single fire. Napansin nyo? Di ba? Napansin nyo, umunat to, nawala yung piston. Yung piston na dating nandito, napunta na rito. Bumalik na siya rito. So, wala na yung piston, naka-rest na. Kaya yung tinuturo ko sa inyo ng the way ng pagre-rest is an effective way. Nag-lose contact dito eh. Hindi siya pwedeng nakabitin. Ibig niya sabihin. Pasok na natin. Hindi ako maka-dire-diretso eh. Ayan. Okay, di ba? Ayan ha. Ayan. Ulitin natin ha. Halimbawa naglaro ka, di ba? Ayan. Naglaro ka. Tignan nyo yung piston nyo nandito. O, ayan ha. Ayan yung piston mo.
itong unit na to, magandang nakapagbukas tayo. At least na ipakita ko sa inyo kung gaano ka-effective way yung pagre-rest na itinuturo ko. Okay? Dito lang kasi kayo makakakita nun nung ire-rest yung unit. 99% of the airsoft user na bumili ng airsoft sa ibang mga shop, hindi tinuturo yung pagre-rest. Dahil sila mismo, hindi nila alam yun dahil mga tindero-tindera lang sila. Okay? Dito sa Big Man, ituturo ko sa inyo yung pagre-rest kasi ako mismo to. Ako mismo na taong concern na ayaw manghina or masira yung unit ninyo. Okay? Ayan. Mapapansin ninyo, pagkatapos ninyo maglaro, yung piston ninyo nandito, nakasagad dito. Ibig sabihin, yung spring ninyo nakapiga. Kung ito, itatabi nyo to ng ganito, manghihina na to. Sa susunod na gagamitin nyo to, mahina na yung unit ninyo. Kasi, yung spring is masasanay na nakapiga. Peng spring. Spring. Diyan? Doon yata? Saan ba? Tingin mo ako dyan sa mga kahon dyan. Peng ang spring ng rifle. Ayan. Okay? Ito yung spring. Ito yung sinasabi ko. Ito yung spring ng rifle. Normally, nandito yan mga ka-airsoft. Nandito yan sa part na yan. Okay? Yan, nandyan yan sa part na yan. Okay? Ngayon, pag ito nasanay, ginamit ninyo, tapos nasanay siyang nakares. Paano ba yung, yan, gagamit ako nito ha, para mapiga ko siya na maayos. Pag yung spring nyo is nasanay na nakares lang na ganyan, tingnan nyo yung nangyayari na bebengkong siya. Masama yan, di ba? Ibig sabihin, yung spring ninyo is nakapiga. Yung tinabi. Ito, pag ganito yung itsura ng piston, nakapiga. Ayan, no? Ngayon, papakita ko sa inyo, di ba sabi ko nga, kailangan ire-rest. So, ipapakita ko sa inyo yung kung gaano ka-effective yung pagre-rest natin, ha? Ayan, pansinin nyo, nandyan yung piston. Dapat yan, yung piston nandito. Kasi, yun yung senyalis na naka-rest. O, yan, ha? Tingnan nyo. Ilalagay natin sa rapid fire. Press ng 1 second. Then, single fire. Ulit. Single fire. O, diba? Yung piston ninyo, nawala, umunat ngayon yung spring. Okay? Yan yung sinasabi ko sa inyo. Kaya, always, ayan, tignan nyo, pag naglaro kayo, o, diba? Nandyan lang yung spring. Ngayon, ire-rest natin. Rapid fire, then single. Rapid fire, then single. Ayan. Diba? Ayun na. Nakita nyo, naka-rest na siya. Diba? Yan yung sinasabi ko. Kailangan matutunan nyo yan as well as mapamiliarize kayo doon sa tunog niya. Pero, hindi tayo pupunta ron. Okay? Dahil ang pinaka-main topic natin ngayon is paano yung pag-alis ng jam, ng bara. Okay? Kung paano yung pag-alis ng bara, doon tayo focus ngayon. Okay? Ngayon, ito na. Papakita ko sa inyo. This is the gearbox. Okay, this is the spring, this is the push rod, this is the air seal nozzle, nasa loob niyan spring. Ngayon, karugtong niyan is this one. Ayan, ito na. This is the half-up chamber, half-up rubber nando sa loob, then this is the inner barrel. Okay? Yung tinuturo ko, itong tinuturo ko ngayon, kung dumating yung pagkakataon na hindi naging effective itong jam rod, itong cleaning rod, ito ang kailangan nyong gawin. Kailangan ninyong baklasin. Kaya tinuro ko to. Okay? Kanina, kita nyo, sinusundot natin to. This is an example of the inner barrel. Sinusundot natin, naalis natin. Pero, merong mga pagkakataon na hindi maaalis kahit anong sundot ang gawin mo. Doon na papasok itong bagay na to. Ayan. Ito yung cleaning rod. Ayan, ha. Ipapasok mo rito. Ayan. Dire-diretso all the way hanggang sa, ayun. Nakita nyo? Lumabas yung bibis. Diba? O, ibig sabihin, may nakapondong bibis dito. Grabe, pinuputok-putok ko kanina, no? Meron pala nakapondong bibis, no? O. Ayan, nakita nyo? Merong lumabas na bibis, nakapondo siya rito. Ayan na. Diba? Na-clear na natin sa bara. Bakit nagkakaroon ng bara? Anong dahilan kung bakit nagkakaroon ng bara? Pag gumamit ka ng recycled BBs. Ibig sabihin, yung BBs
bengkong na. Kaya ayaw na niyang lumusot sa half-up rubber, sa half-up chamber kasi bengkong na siya. Kaya nagkakaroon po ng bara. Okay? Ngayon, isa pang dahilan kung bakit nagkakaroon ng bara, kung busted half-up rubber ka na. Okay? Sabi ng iba, hindi raw kailangan langisan ang isang half-up chamber na may half-up rubber. Sabi ng iba. Pero sabi naman ni Big Man, once in a while, kailangan yung langisan. Bakit? Para malubricate yung half-up rubber, kahit papano, hindi siya tumigas basta. Okay? Ang half-up rubber kasi is e-rubber. Ito yan. Ganito yan. Alisin natin, ha. Ayun. Ito yan. This is the half-up rubber. This is the example of a half-up rubber. Ngayon, through time, due to exposure to moisture, tumitigas yan. Nagiging brittle yan. At dumarating sa puntong nagka-crack yan. Okay? Ito, rubber pa, hindi pa. Okay? Ayan, kahit anong tutupi-tupiin ko, ayan, makikita nyo, hindi pa siya magka-crack. Ayan, nilapirot ko na, hindi pa nagka-crack. Bumabalik pa sa dati. Pero, yung busted half-up rubber is yung nagka-crack na. No, hindi mo mailalapirot ng gano'n, tumigas na. Okay? Ngayon, isang dahilan ng pagtigas nito, kung hindi mo nilalagyan ng silicone oil. Hindi siya nakakatikim ng lubricant na design for airsoft, titigas to at masisira yung unit ninyo. Okay? Kaya ako, sabi ng iba, tinatawanan tayo. Sabi nila, hindi raw nilalagyan ng oil to kasi mawawalan daw ng direction yung bibis. Totoo yun mga ka-airsoft. No, yung oil na i-spray natin dito is disturbance para sa bibis. Ang tanong, anong mas maganda, lagyan o hindi? Pag nilagyan mo to, merong disturbance sa bibis in a matter of ilan? 2 bibis, 3 bibis, 4 na bibis. O, di ba? Pag nilagyan mo to, walang direction yung bala mo dahil may oil siya, mga 5, 6, 7 na bibis lang. Pero yung mga susunod doon is may direction na kasi na-wash out na rin yung ibang oil. 'Di ba? Ang natira doon sa loob is yung enough lang para to lubricate the half-up rubber. Kayong papipiliin ko. Anong mas gusto nyo? Mawalan ng direction yung unit ninyo in a matter of 5 BBs or masiraan kayo ng half-up rubber na bibili kayo nito, ipapagawa ninyo, babayad kayo sa gunsmith, babayad kayo sa half-up rubber. Ano mas maganda sa tingin nyo? Mawalan ng direction yung 5 BBs hanggang 7 BBs or magpaparepair kayo nito? Okay? Magkano rin to mga ka-airsoft? Nasa 900 plus. Magkano repair niya ng gunsmith? Magkano yan? Nasa 700. So, gagastos kayo ng kulang-kulang, magkano? 1,500, 1,600, 1,700 to 2,000 dahil lang hindi kayo nag-silicone oil nito. Papayag ba kayo nun? Di ba? Tinatawanan tayo ng iba kasi ang sabi nila, hindi raw ini-sprayan ng silicone oil to. Okay? Ako, ang panuntunan ko, kasi bakit daw hindi ini-sprayan? Kasi mawawalan daw ng direction yung bibis. Papayag na ako. Kung airsoft ko to, papayag na ako. Mawalan ng direction yung 5 bibis, yung 7 bibis. Dahil nakababad daw sa oil, mawawalan daw ng direction. Papayag na ako mawalan ng direction. Kesa naman masiraan ako nito. Diba? Kesa masiraan ako ng half-up rubber, ipapagawa ko sa gunsmith, babayad ako ng mas malaki. Eh di hayaan ko ng sprayan ko siya, 5 BBs, walang direction, pero yung mga susunod, meron na. Hahayaan ko na yon kesa masiraan to. Diba? Kesa masira to. O, diba? Yung mga sinasabi kasi natin, mga airsoft, may punto. Yung sinasabi natin, may basihan. Diba? Sabi nung iba, hindi ni-sprayan yan, tinatawanan tayo kasi mawawalan raw ng direction yung bibis kasi mabababad sa langis. Ang tanong, ilang bibis? Eh kung 5 bibis lang naman, hanggang 7 bibis ang mawawalan ng direction dahil nababad, okay na, tatanggapin ko na. Huwag lang masira to, di ba? Kaya, I therefore conclude na dapat nilalagyan to ng silicone oil. Okay, no? Ayan. Ngayon, isa pa, wala raw silbi ang silicone oil sa isang rifle. Which is mali yun. Ipapakita ko sa inyo, sabi ko nga, di ba, mag-i-spray kayo rito para yung mismong half-up rubber nyo
is maging rubber at hindi tumigas. Okay? Ngayon, to. Isang silbi ng silicone oil dito sa unit natin sa rifle is by cleaning it. Okay? Kukuha tayo ng small cloth ito. Kuha tayo nito mga ka-airsoft ha. Ngayon tong small cloth, gugupitin natin. Asan yung gunting? Yung gunting. Yan. Kuha tayo nito mga ka-airsoft. Yan ha. Small cloth lang naman ang kailangan ninyo. Ayan o. To, ganito lang o. Well, in fact, hahatiin nyo pa nga sa dalawa to eh. Ayan. Okay, ayan. Yan ang small cloth. Okay? Ngayon, yung small cloth, papasok nyo rito yan. Yan, papasok nyo dyan. Okay? Pagkapasok nyo dyan, i-sprayan nyo ngayon ng oil yan mga ka-airsoft. Bagay na sinasabi ng iba, walang basihan. Pero yung sinasabi natin may basihan. After mong ipasok yan dyan, ang silbi niyan, papasok mo rito. Panglinis. Ayan, ayan na. Okay? Linisan natin yung loob ng inner barrel natin. Okay? Inner barrel yan ha, yung loob niyan. Ayan ha. Importante malinisan yan. Bakit mga ka-airsoft? Tanso yan. Diba? Ang bakal, merong tinatawag na kalawang. Ang alloy, meron din tinatawag na kalawang. Kulay puti. Corrosion. Ang tanso, tulad nito, meron din tinatawag na kalawang to. May corrosion din siya. Yun ang sumisira sa kanya. Ngayon, kung ito hindi mo lilinisan yung loob, masisira yan. Masisira yung loob niyan, magkakaroon ng corrosion. Isang itsura ng corrosion, may papakita ko sa inyo, is yung permanently damaged dun sa surface ng airsoft natin, ng inner barrel natin. Lucas, tingnan mga kung kita to. Yan. Ito ay isang uri ng corrosion. Kita? Yan. Ito mga airsoft, isang uri ng corrosion. Damage na to doon sa surface ng inner barrel natin. For example, itong corrosion na to mga ka-airsoft, na-develop sa loob, isa to sa dahilan kung bakit yung bibis mo mawawalan ng direction at saka hihina. Bakit? Pagdaan dito ng bibis, dapat flawless. Pero pag dumaan dito, dahil magaspang siya, so, disturbance to sa bibis. Okay? Yan. Kaya hindi totoo yung sinasabi na iba na hindi raw nilalagyan ng silicone oil ang barrel, ang unit, ang airsoft, ang rifle. Hindi totoo 'yon. Wala silang basihan doon. Wala lang silang masabi. Okay? Pero dito sa atin, ang tinuturo ko sa inyo, yung proper maintenance doon sa unit ninyo. Okay? Pag nagkaroon ng ganitong corrosion, yung inner barrel mo sa loob, wala nang kwenta yung rifle mo kasi hindi mo na siya maitututok, hindi na magiging accurate. Okay? Yan, corrosion yan na nade-develop sa mga tanso. Meron pa, ayan pa oh. Ayan. Mapapansin mo, magaspang yung parte na yan. Okay? Pag itong corrosion na to, nasa loob to ng barrel mo, yung disturbance to sa bibis. Paglipad ng bibis, mawawalan ng direction pag dumaan dito. Okay? Sabi nila, hindi raw kailangan ng silicone oil. Ito. Papakita ko sa inyo mga ka-airsoft ha. Nilinis natin to. Nilinis natin ha. Ayan, ayan. Pinapasok natin. Oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Okay, nililinis natin. Sabi, hindi raw kailangan ha. Tignan nyo itong basahan natin mga ka-airsoft. Hindi ba kailangan? Kayo na lang ang sumagot. Kailangan ba o hindi kailangan? Ayan o. Tignan nyo yung duming nakuha. Tignan nyo yung matino, yung bago. Kailangan ba, Lucas, o hindi kailangan? Kailangan. Kailangan, di ba? Ito yung bagong basahan. Ito yung nilagyan natin ng silicone oil at ipinanglinis dun sa loob ng inner barrel. Kailangan ba o hindi kailangan, mga ka-airsoft? Kayo nang sumagot, kayo nang humusga. Di ba?
May silbi ba yung silicone oil sa rifle o wala? Yan. Diba? Ito yung pinanglinis natin. Oh, ayan. Ayan, oh. Okay? Ito yung bagong basahan na hindi pa nagagamit. Kayo na lang ang humusga, di ba? Kasi tinatawanan tayo nung ibang nagmamagaling na shop na wala naman napatunayan. Tinatawanan nila tayo, hindi raw kailangan yung oil, hindi raw kailangan yung silicone oil sa rifle. Ipinakita ko na sa inyo na kailangan siya sa half-up chamber at saka kailangan siya bilang cleaning agent para sa rifle natin. Di ba? So, ngayon, ewan ko lang kung anong isasagot ng mga taong tumatawa sa atin. Ito yung pinanglinis natin, no? Ito yung malinis. Oh. Kung walang silicone oil, hindi natin mapa-flush out ng ganyan, na malilinis ng ganyan. Kaya natin nalinis yung loob ng inner barrel ay dahil sa silicone oil. Ayan, di ba? Ayan. Tandaan nyo mga ka-airsoft, dito sa Big Man, yung mapapanood yung vlog, may basihan. Dito sa Big Man, yung mapapanood yung vlog, papatunayan natin na hindi tayo moro-moro, na hindi tayo magmamagaling. Okay? Dito sa Big Man, makikita nyo yung totoo, malalaman ninyo yung tamang kasagutan. Okay? Ayan ha. Hindi tayo nagmamagaling dito sa Big Man. Ang tinuturo natin yung tama. Sino ba naman ang taong gustong ganito karumi yung inner barrel niya? At sino rin yung tao na gusto niya na ma-maintain yung pagiging malinis ng inner barrel niya? Diba? Sigurado, 99.99% of the airsoft player gusto malinis yung inner barrel niya kaysa ganito kadumi. Ayan, okay? Ayan ha. Ayan, mag-sample pa tayo. Pengi pa ako ng inner barrel dyan, Lucas. Para lang para lang magkaroon ng katotohanan. Okay, ayan ha. Sige, magupit pa tayo ng basahan. Mas maganda kasi na meron tayong basihan. 'Di ba? Ang pangit naman nung magsasalita lang tayo, makontra lang natin si Big Man. 'Di ba? Magsasalita sila, huwag kayo maniwala kay Big Man, hindi naman totoo na kailangan lilinisan mo yung inner barrel mo. 'Di ba? Huwag kayo maniniwala kay Big Man. Kailangan i-sprayan mo ng silicone yung inner barrel mo. Di ba? Ganun ang mga katwiran nila eh. Yan ha. Ayan nalinisan. Yan yung malinis na basahan. Ito yung pinanlinis natin. Hindi ba dapat lilinisan natin gamit ang silicone oil? Di ba? Kayo na humusga. Di ba? Ngayon, ito. Second specimen. Lalagyan natin ngayon ito ng oil. Yan. Okay? Lalagyan natin ng oil. Lilinisan natin yung iba pa mga barrel. Meron pa ba dyan iba? Pagbukas mo ko. Hindi ko na tuloy alam kung ano yung nalinis dito. Ayan, ito ha. Lilinisan natin. Ayan, lilinisan natin ha. Para magkakaalaman kasi baka si Big Man pinaglololoko lang tayo, di ba? Ayan ha. Linisan natin, Ayan. Ayan. Kita nyo naman, walang edited, walang cut yung video. Nakikita nyo, on live ko ginagawa. Ayan, alisin natin. Surprise! Hello, surprise! Surprise! Ayan yung pangalawang linis natin. Ito yung mga malilinis na basahan. Ikaw ba na nanonood ngayon? Anong gugustuhin mo? Ganito yung airsoft mo ng gigitata o ganito? Malinis. Di ba? Sabi nila, wag daw lalagyan ng silicone oil. Hindi raw kailangan yung silicone oil sa rifle. Ang sabi naman ni Big Man, kailangan kasi kailangan malubricate yung half-up rubber at saka malinisan yung inner barrel. Surprise! Hello! Surprise! Diba? Pangatlong specimen yan, Pangatlong specimen. Ayan, Ayan,
mga madudumi. Oh, linis pa tayo ng isa. Tignan natin. Baka kasi, tignan natin baka pinagloloko lang tayo ni Big Man. Di ba? Oh. Wala namang alam si Big Man eh. Oh, di ba? Baka ganun ang panuntunan eh, di ba? Oh. Oh, ayan. Linis pa tayo ha. Tignan pa natin. Pengi pa ako ng inner barrel dyan. Asan yung, ayan. Oh. Ganun ulit. Pasok natin ha. Ayan ha. Walang cut to mga karsop ha. Dire-diretso yung video natin ha. Oh. Hindi edited yan ha. Walang script. Oh. Dito sa Big Man, hindi tayo scripted. Dito sa Big Man, makikita nyo lahat live. In real time. Di ba? Kasi pag scripted, pwedeng gawan lang ng ano eh, kalokohan eh. Di ba? Oh, ayan. Oh, isa na. Ito, linisan natin. Okay. Oh, ayan ha, pasok natin. Oh. Oh, ayan ha, no script yan ha, mga karsop, no script. Oh, pinasok natin ha. Oh. Oh, linis. No script ha. Oh. Gusto mo ba ma-surprise, look? Surprise! Hello! Di ba? Oh, surprise! Oh, hindi raw kailangan yung silicone oil sa rifle. Surprise! Oh. Di ba? Oh. Ayan, oh. Ayan, kahit sa basahan lang, makikita nyo eh. Itong gitnang part, ito yung hindi sumayad sa surface. Di ba? Ito yung hindi sumayad. Ayan, oh. Malinis siya. Pero yung sumayad, tignan nyo kung gaano kadumi. O, balik rin natin, ha. O, kung gaano kadumi. Ngayon, ang tanong, kailangan ba or hindi ang silicone oil para sa rifle? Sabi nila, hindi raw eh. O, kayo na lang, o. Ayan, ito yung malinis na basahan. O. O. Di ba? Kailangan ba o hindi yung silicone oil sa isang rifle? Malinis versus madumi. Surprise! Yan ang sinasabi ko. Di ba? Dito sa Big Man, may matututunan kayo. Dito sa Big Man, tuturuan kayo kung paano yung tama, kung paano yung dapat, kung ano yung dapat. Dito sa Big Man, hindi kayo tuturuan kung paano i-bash yung kapwa nyo. Dito sa Big Man, tuturuan kayo ng mabubuting asal ng tamang gawain. Di ba? Hindi kayo tuturuan dito ng kalokohan. O, ngayon, ganito. Kukuha ko ng isang bagong rifle dito sa aking harapan. Sa aking sabitan, okay? Bago to, ha? O. O, bago to. O, mga karsop, bago. Ayan, o, bago. Tabi muna natin to. O, magasgas eh. Okay, o, bagong rifle. Okay, bago yan, ha? Ngayon, o, bago yan, try natin kung marumi na ba. Diba? Bago yan, ha, mga karsop, ha? Bago. Yan, titignan natin kung gaano ba nag-accumulate ng dumi yung isang unit. Mapabago man o luma. Bago to, ha. Hindi pa to nagpa-fire. Hindi pa to natetesting. Hindi pa nagagamit. Bago, as in bago. Okay? Ngayon, linisan natin. Linisan natin yung inner barrel. Pasok natin to. Para lang tong malaking karayom. Tapos hindi sinulid yung ipinapasok natin. Ayan. Ayan. Bago yan ha mga karsop ha. Ayan. Kailangan walang cut. Kailangan nakikita ng mga karsop natin. Okay. Kita ba? Kita. Tingnan mo muna kung kita. Kita. Pasok natin. Dito kita pa rin. Okay, pasok natin. Dire-diretso.
Linis natin mga ka-airsoft pa. Ayan ha. Walang cut yan. Ang video natin, walang cut. Hindi uso kay Big Man ang edited. Hindi uso kay Big Man ang may cut. Okay? Linis. Gusto nyo bang ma-surprise? Gusto nyo bang ma-surprise? Sige. Surprise! Surprise! Diba? Bago yung unit pero may dumi pa rin. Diba? Tignan nyo, yan yung parting malinis. Ito yung parting madumi. Diba? Ngayon, kayong tatanungin ko, kailangan ba o hindi ng silicone oil ang isang rifle? Kayo na lang ang tatanungin ko. Wag na yung mga basher. Wag na yung mga hater. No? Ayan saksi galing doon sa bagong rifle. Galing doon sa inner barrel na luma. Ngayon sasabihin nyo, hindi kailangan ng silicone oil sa ating rifle. Kayo na lang po magsalita, kayo na lang po ang humusga. Okay? Yan, at least, actual, napatunayan natin, at least actual, nakita nyo, di ba? Mahirap naman kasi yung mga ngatwiran tayo ng, hindi, kailangan yan, kailangan talaga, nang hindi nyo nakita, di ba? At ngayon, nakita nyo, ayan, yan ang ebidensya. Yung ebidensya, yung resulta, yun ang magsasabi ng istorya. Di ba? Ayun, okay. Ngayon, yan. Ngayon, di ba, kinalas natin to. Di ba? Inalis natin ang bara, gamit yung BB Jam. Siyempre, kailangan maibalik din natin. Napakalaki ng pakinabang ng live ngayon na to. Di ba? Kasi hindi lang isa ang natutunan natin, hindi lang yung pagkalas ng BB Jam. Natutunan din natin kung may silbi nga ba talaga yung silicone oil sa ating airsoft, sa ating rifle. Di ba? Sabi ng iba, kinokontra, walang silbi. Pero sabi ni Big Man, merong silbi. Okay? Sabi ni Big Man, meron silbi, merong pakinabang. Okay? Ayan. Ngayon, papakita ko sa inyo kung paano naman natin ibabalik. Alisin na natin yung battery, syempre, para safety. Ngayon, paano natin ibabalik? Kunin muna natin yung inalis natin na half-up chamber at saka inner barrel. Ipapasok na natin dito. Ayan, pataob. Okay? Slowly, surely, dahan-dahan lang, huwag magmamadali. Okay? Tapos ito, pasok lang natin dito, then i-slide lang natin. Ayan. Okay? Slowly, surely, huwag magmamadali, huwag matataranta. Okay? Ayan. Tapos yung sinabi ko, yung mga tornilyo na inalis ninyo, importanteng maibalik ninyo na maayos. Ayan, pupukpukin. Kailangan ang pamukpok nyo, hindi martilyo na bakal. Kailangan ganito, kahoy, para hindi masisira yung unit ninyo. Okay? Baliktad ako. O, kita nyo. Ako na to, nagkakamali pa. Baliktad. Dito nga pala yan. O, yan. Tao lang. Lahat naman tayo nagkakamali. Di ba? Ayan. Ayan, Dali, pasok natin. Yun, kailangan nakashoot. Okay na. O, ngayon, balik na natin itong isang tornilyo. Grabe, no? Ayaw. Tulak natin. Yun. Ano? At least napapatunayan natin, di ba? Kasi dito, ayan, ngayon napatunayan nyo na hindi kuro-kuro yung sinasabi ni Big Man. Yung sinasabi ni Big Man is talagang tunay at may basihan. Okay, di ba? Ayan, ito, Ma'am Sally, tingnan mo. Sabi, hindi raw kailangan, may nabasa ako, loko-loko yan si Big Man, hindi naman ini-sprayan ng silicone oil ang rifle. Pag may rifle ka, hindi mo kailangan ng silicone oil. Ayan, ano yan? Nilinis ko yung inner barrel.
using silicone oil at saka basahan. Ayan, oh. Ano yan? Oh. Ito yung bagong basahan. Oh. Ito yung pinanglinis ko. Ikaw tatanungin ko, kailangan ba yung silicone oil o hindi? Kailangan. Oh, ayan. Ayan ang sinasabi ko. Oh. Kaya, kayo, magdesisyon kayo kung kanino nyo gustong manood, di ba? Hindi naman kayo pinipilit dito, pero isa lang magagaransya ko sa inyo. Pag dito kayo nanood, may matututunan kayo. Okay, no? Pag sa iba kayo nanood, ang matututunan nyo, mang-intriga, mambenga. Pero pag kay Big Man kayo nanood, wala tayong chichismisin, wala tayong imamarites, wala tayong gigisahin sa ating kwentuhan. Ang magiging kwentuhan natin, yung tunay at tama para sa ating airsoft hobby. Di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo, no? Dito, wala tayong bebenggahin na kapwa natin. Tutulungan natin, pero hindi natin bebenggahin. Di ba? Hindi natin pag-uusapan, hindi natin magiging topic yung kapwa natin. Ang magiging topic natin dito is yung papakinabangan natin sa araw-araw na paglalaro natin ng airsoft. Di ba? Mas maganda yung ganon kaysa, mas magandang tama yung ginagawa natin kaysa gagawa tayo ng mali. Di ba? Ayan. Okay mga airsoft, nakita nyo naman, no? Napaka naging makabuluhan ng ating no face reveal vlog sa ngayon. Okay? Mga airsoft, kung meron kang gustong talakayin na topic, i-comment mo down below, no? Sa abot ng aking makakayanan, gagawin natin yung topic para mas marami po tayong matutunan. Okay mga airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft, hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man.